Bang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Asa po kayo na tayo po ay magkakaroon ng isang masipag, matapat at mapagkakatiwalaan na ina ng lungsod ng Maynila. Kaya po sa ating mga kasamahan dito, dito po nakita ko na dito pala yung ating mga district coordinator ng ilang sa reforma ng Maynila. Nandito po ang district po natin, si Cesar Caparas. Parito din po ang ating mga kasama na newly elected na Partido Federal ng Pilipinas. Bagamat alam po natin na hindi na po natin nakamit ang nominasyon ng Partido Federal ng Pilipinas para kay Super Marathon Mondong. Pero nakuha naman po natin ang tunay at ang original na partido ng mga Marcoses, ang kilusan ng bagong lipunan. Kaya po, makakaasa po kayo na kami po ay hindi magsasawa at hindi magbabago ng aming suporta na ibinibigay sa ating susunod na ina ng lungsod ng Maynila, Super Marathon Mondong. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Wala. Thank you so much po. Ano daw ba yung nabanggit sa mga kalaban nyo? Siyempre, una sa lahat, hindi ako magnanakaw. Pangalawa, ginagastos ko yung sarili kong pera para makatulong dahil naniniwala ako ang pagtulong manggagaling sa puso at sa iyong sarili. Hindi lamang kailangan maging mabait ang isang puso kung hindi kailangan may malinaw siyang programa at solusyon para sa tunay na problema. At the same time, nagtanong kanina kung paano raw masusolusyonan na may utang, na may problema ang Maynila. Ang unang solusyon po dyan, ako po ang dapat pumasok sa Manila City Hall. Alam po ninyo, mahirap pumasok sa politika sa totoo lamang. Ako po, naging saksi ako ng karamihan sa politika. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa dahil sabi ko nga, kung tayo susuko sa maliit na bagay, ibig sabihin, susuko na rin natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Kaya hindi po ako susuko. Hindi ko po kinukonsider na ako po ay may kalaban. Kung hindi programa lamang ang kanilang ibaba at yung totoong nagawa. Dahil sa oras na ako po ay nandyan na sa kanilang posisyon, lahat po ng budget ng Maynila ay ibababa natin sa Manileño. Magiging transparent tayo sa lahat ng ating gagawin. Matagal na po tayo naging bulag. Sa akin po, kailangan ipakita natin ang katotohanan para naman masolusyonan talaga natin ang tunay na problema. So, meron pa po kayong katanungan? Wala na po? Ako na lang magtatanong sa inyo. Paano nyo? Ako pa nagtanong. Hindi. Meron pang katanungan kayo? Okay, at least naunawaan ninyo na yes. Tanong mo, may chance bang paano po natin gawing matatag ang bagong grupo sa Manila City? Una sa lahat, para magkaroon ng matatag na grupo, kailangan magsabi ka ng totoo. Huwag kang magsinungaling. Mahirap man o hindi, kailangan sabihin mo yung katotohanan. Kasi naniniwala ako na kapag totoo ang isang tao, may pupuntahan talaga ang isang relasyon, lalo na sa Maynila. Sa panahon ngayon, ilan taon na ba tayo? After 10 years, malamang mga nagkaedad na talaga tayo. Saan tayo pupunta kung di pa natin naaayusan ngayon? Hindi naman habang panahon, malakas tayo at nandito para sa ating mga kababayan. Pero at least sa oras na ibinigay sa atin na tayo ay malakas, ginampanan natin yung pagiging isang tunay na tao. At yun ay ang pagbibigay ng tunay na paglilingkod para sa Maynila. Yes. paano po masusolusyonan yung talamak na nakawan po sa road 10? Sa road 10 po. Yung mga kumukuha ng mga battery sa mga sasakyan, yung mga boys,
Sa road, siyempre, alam niyo sa totoo lamang, ang punot dulo naman ng kasamaan na nangyayari ngayon ay kahirapan talaga. At least kung mabibigyan natin at matututukan ang bawat mamamayan ng Manileño na magkaroon ng trabaho, maging abala, na maging maganda ang kanilang buhay, ay mababawasan po ito. Lalo na pagdating sa droga, lahat po ng yan ay nag-uumpisa kapag tutok ka na kung ano-anong may isipan mong gawin. So ang tunay na solusyon po dito ay buhayin natin ulit yung tao na mabuhay talaga siya ng maayos. Dito po matutulungan natin hindi lamang siya kundi ang kanyang buong pamilya. Kung sakali kaya na maupo kayo bilang isang mayor, yung mga solusyonan po ba yung mga nakatago na tao katulad ng nasa ilalim ng kulay natin kaligado na nakatiragan sa ngayon? Hindi lang natin susolusyonan kundi ahon natin sila sa pagkalagmok. Naranasan niyo na bang matulog sa ilalim ng tulay? Naranasan niyo na ba na umiyak maghapon nang hindi kumakain? Mahirap po ang sitwasyon ng isang tao kapag hindi ka na kumakain at wala ka ng matulugan. Uunahin natin na iahon ang mga kababayan natin na nandyan sa bansangan sapagkat ito po ang unang kailangan ay mabigyan sila ng pag-asa at talagang solusyon. Yes, ano po ang pwede na maitulong po natin dun sa mga tricycle driver? Kasi parang lagi po silang prone na nare-recur. Ano po pwede natin gawin na maitulong sa kanila? Yes, salamat sa iyong tanong. Actually, ang unang programa natin para sa mga tricycle driver, pedicabs, ay magkaroon sila ng maayos at lugar na terminal na kung saan sila ay magkakaroon ng pwesto at makakapaghanap buhay ng maayos. Ganon din po para sa ating mga vendors na nagtitinda at naghahanap buhay, napapakahirap para may maiuwing kinita para makakain ng pamilya, lalagyan natin sila ng maayos na mga lugar para makapagtinda sila ng maayos. Siyempre, pagdating po sa ganyan, dahil kaakibat po niya ng national program, siyempre, pipilitin po natin na ma-implement ito ng maayos na unti-unti sa mga kababayan natin ng mga jeepney drivers, lalo na hindi naman ganun kadali magpalit ng sasakyan, at hindi naman kaagad na may pondo dyan. Itignan po natin kung paano natin sila matutulungan sa budget para sa kanila, na magkaroon pa sila ng extra na pagkakakitaan. Nababayad na judge, fiscal, ano bayaran? Actually, pagdating po dyan, yung palakasan system, syempre unahin muna natin sa sarili natin. Dapat maging pantay ang ating pagtingin para tularan din tayo ng ating mga kababayan sa Maynila. Ako kasi sa totoo lamang po, sa bawat mga kasamahan ko, hindi ko po tinuturing ang sarili ko na angat sa lahat, kundi kapantay lamang nila na pare-parehas tayong nararamdaman, pare-parehas tayong nagugutom. So dapat yung pagtingin natin ay hindi na iiba sa karamihan. So at least doon, magiging pantay tayo at magiging maayos yung turingan natin sa bawat isa. Pansin ko po yung mga konsihal at saka senators, pag session day lang sila pumapasok. Hindi nabayad natin sila eh. Bakit 1 day lang sila pumapasok tapos ang senators, more than 1 month pa ang vacation. Hindi pa sila namin nakaupo. Paano matatapos ang mga problema natin? Hindi, actually talaga, lalo na sa lungsod ng Maynila, dapat talaga open ang gallery sa lahat ng organisasyon ng tao na kung saan kailangan magtrabaho ang konsehal, ang vice mayor, ang mayor, na ipakita at ilatag ang programa. Dapat pag-usapan at masaksihan ng kababayan natin sa Maynila, ano ba ang ginagawa ng mga opisyales ng ating binuklo. Dito po, makikita natin kung sino at paano ipinaglalaban ang bawat programa ng bawat konsehal, vice mayor at ako po, kung paano natin iaangat at mapapangibabawa yung kabutihan para sa lahat. Siyempre, kailangan trabaho at maging transparent tayo sa lahat, lalo na pagdating sa programa. May tanong ba po ito siya? Meron lang kami sususugan lang ako kasi sa Gagang Boys, di ba, nakikita ko sa TV yun.
So, napakasimple lang yun kung sa barangay na pag-uusapan. Ang una may responsibility rin yung barangay. Tama? Kasi under the jurisdiction. Once na hindi mo kaya yan, hindi ka ng support sa police. Pero kung iasa mo yan kay Santino, sa pre-over, may hirapan tayo. Tama? Tama po ba? So, dapat yung barangay, kaya nga ang barangay, pag hindi nila kaya hihingi ang suporta, so, sila nagbantay kasi yung mga nagbabayad ng tax, tiga sa kanila, di ba? So, dumadaan yan. Dapat protektahan nila yun. Ganun dapat. Huwag muna tayo pumunta sa tutulong naman ng ating mayor eh. Di ba? Oh, tapos pangalawa dun sa mga sidecars, susugan ko lang din yung magandang hatikain ng ating mayor na nagiging bread and butter. Breaker, huli, mamaya babalik, breaker, huli. Tama? May solusyon wala. O kayo nga mismo nagsabi wala eh. Tapos ibabalik ko si wala. O, di ba? So dapat doon tayo sa meron. Meron tayong pag-asa, magbabago tayo. Di ba? Ano yung solusyon doon? Di ba? Ako nakikita ko lang na may sasuggest natin. Alam ko naman na pagbibigyan tayo ng ating susunod na mayor. Una, bawat zona ang magkaroon ng itinatawag na zone office. Si zone office, may ambulansya, may fire truck. Diba? We'll train yung mga bawat barangay, may 2 representative. Tama? So tapos may daycare. Yung pinaka-zone office na yun, magiging multipurpose. Magkakaroon ng level parking para mag-street tayo, walang nakaparada. Ang paparada lang, zona. Pwede hindi? Pagkilig kayo. Diba? So, multipurpose, ground, mezzanine, diba? Yung mga senior office sa baba, kasi mapapalakas ng planax. O, di ba? Tapos sa kabila, daycare. Second floor, opisina. Yun ang dapat. Tapos yung tubig na magagaling sa malaking lote na multipurpose, bababa papunta dun sa pinaka-storage. Magkakaroon ng malaking storage sa ilalim. Para once na nagkaroon ng sunog, nagkaroon ng kulang sa tubig, kahit 2 linggo hindi nyo mauubos yun. Tama? So, bawat kanto ng multipurpose sa ibabaw, magkakaroon sila tinatawag na takip. May malaking makina, once na nagkaroon ng emergency, doon pa lang pwede nang bombayin yung 4 na sulok. Yung tubig, kahit 24 oras makukusin, di kaya. So yun. Ang tanong daw kasi neto ni Konsehal, ibibenta niya raw yung lupa. Ay, tama ba? Kaya ang tanong niya ako kasi, paano daw dun sa mga nagbibenta ng lupa? Yun daw, si Mayor daw ang tinatanong ni Konsehal. Paano daw hahabulin? Yun, ito Mayor. Nabenta niyo ba yung lupa niyo? Ang tanong po, Konsehal, tugnaw nabenta niyo na yung lupa niyo sa Alam niyo, syempre pagdating po sa ganyan, ako, very aware po ako. Lalo na dito sa Liberiza, walang mga titulo, sa Paseco, walang titulo. Marami po sa lugar sa San Andres, wala rin pong titulo. Dapat dyan tutukan po natin at maisulong po yung batas para sa kabahay. Para maging maliwanag po kung paano ang proseso. Para ito po ay tuluyang mapunta na talaga sa tao po yung pagmamayari sa lupa. Pero syempre, long process po yan, pag-usapan. Pero ang mahalaga, isa po yan sa tututukan natin na programa kasi mahirap ang walang tahanan. Di po ba?